ulam sa kanin. Pwede ring palaman sa tinapay. Wala rin pinipiling oras kung kailan pwedeng papakin. Kering tanghalian o hapunan at perfect na almusal. Kaya ang Pinoy hotdog pasok sa top 22 best Filipino breakfast ayon sa tasteatlas.com. Ano yung kinakain mo? Ha? Ha? Hotdog? Tol, patigim naman yan. Ha? Ha? Hotdog! Yan ang expression ng mga Gen Z ngayon kapag hindi nila maintindihan ang kausap nila. Pero alam niyo ba na ang hotdog sa Sampaloc, Manila ang naging daan sa mas malaking kita? Malaki, mahaba, malaman. Ganyan ang level up hotdog ng 25 years old na si Nico. Nag-start yung overload na Hungarian nung pandemic. Stuck ako dito sa bahay. Gusto ko may mangyari. So, nag-isip ako paano yung madaling lutuin, ano yung mura, affordable. Naisip ko yung overload na hotdog. Nilagyan ko siya ng iba-ibang toppings. Nag-base ako sa US. Matapos pumatok online, nagdesisyon si Nico na gawing hotdog stand ang kanilang garahe. Pero habang lumalago ang negosyo, may sumabay na mabigat na pagsubok kay Nico. Natuklasang mayroon siyang leukemia at kailangan ng 3 taong gamutan. It was hard kasi while I was running the business, siyempre simula pa lang, kailangan araw-araw tutok ka. Hindi ko magawa yun kasi pabalik-balik ako ng ospital. Maliban sa negosyo yung iisipin mo rin kung okay ka na ba. Ayaw na rin ituloy ng mga magulang ni Nico ang kanyang negosyo dahil baka makasama pa ito sa kanya. Sabi ko, this is what I want to do. And yun, hanggat sa lumaki na lumaki, sinuportahan na rin nila ako. Hindi natapos ni Nico ang kinuhang Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management dahil nagkasakit siya. Pero tuloy lang ang laban sa negosyo. I went back to school for 1 sem. I felt like na hindi ito para sa akin. Sabi ko, magtatayo na lang ang negosyo. School is a privilege kasi kung kaya nyo, siyempre mas maganda na magtapos kayo. Ngayon, in good health na si Nico. Tuloy-tuloy na rin ang pagpapalago niya sa kanyang negosyo. Ibinenta niya ang dating pangalan ng kanyang hotdog sandwich business at gumawa ng bago, mas malaki at mas competitive. I've been reading books, self-study ako kung paano gumawa ng negosyo. Ganun pa rin. Kasi mostly yung mga tropa ko kasi mga culinary din. Hiningan ko sila ng advice kung paano i-upgrade yung menu, kung paano lagyan ng twist. Bukod sa nagsasarapang flavors, kakaiba rin ang pangalan ng mga hotdog sandwich ni Nico. 90 to 110 pesos ang presyo ng hotdog sandwiches ni Nico. Pwede pumili kung Hungarian o chicken hotdog. Ang Manila sandwich may chili con carne with overloaded cheese, mayo, ketchup at mustard. May bacon at golden egg with cheesy white sauce naman ang laon-laan sandwich. Rice with garlic mayo naman ang pakulo ni Nico sa kanyang palawig sandwich. Meron namang veggies with caramelized onions, pickled relish at tomatoes ang Intra sandwich. Nandyan din ang Pasay sandwich na may teriyaki sauce, Japanese mayo at nori seaweed. Takoyaki taste naman ang paandar ni Nico sa kanyang Binondo sandwich. Pwede gawin combo ang order with fries or nachos for only 145 to 160 pesos. Carry pa rin naman daw mamili o mag-add ng sauce at toppings, depende sa bet mo. Nakauubos si Nico mula 200 hanggang 250 na piraso ng hotdog kada araw. 10,000 pesos ang hinugot ni Nico sa kanyang savings para ipuhunan. Nakabili siya ng mga gamit at ingredients. Level up na rin ang kanyang kita na aabot hanggang 100,000 pesos kada buwan. Ang dami mong toppings, ha? Yes, ma'am. Nakita ko kasi parang nakakatakam naman. Bakit pinangalan mo sa mga lugar, sa iba-ibang lugar sa Manila? Meron akong mga tambayan ko dati. Talaga? Turuan mo na nga kami kung paano gawin ang bestseller toppings at sauces mo, Nico. Sa paggawa ng chili con carne, igigisa muna ang chili flakes sa mantika. Sunod na ilalagay ang tomato paste. Ihahalo na po natin yung beef. Yung karne, Yes. giniling na karne, okay. Saka ilagay yung tomato sauce at ibuhos ang tubig. Kapag kumulo na, ilalagay ang 7 secret spices ni Nico. Titimplahan ng asukal para balanse ang lasa. So ito na ang ating chili con carne toppings na gawa ni Nico. Ang next natin gagawin ay ang sauce. Yes, Anong sauce ito? White sauce? White cheese sauce.
Tutunawin muna ang butter sa kalalagyan ng cornstarch. Palalaputin. Kapag malapot na, ibuhos ang gatas at cheese. Naluto na, medyo may malapot kasi di ba meron siyang cornstarch. Ready na ang kanyang white sauce. Sa paggawa naman ng teriyaki sauce, ibubuhos muna ang Japanese wine at rice wine, isunod ang rice vinegar at bawang, saka lalagyan ng asukal at cornstarch. So, ito na yung niluto ni Nico na teriyaki sauce. Oras na para tikman ang mga level up hotdog ni Nico. Sarap. Pasado. Pati yung chili con carne, kakaibang lasa. Tikman natin si Nori with teriyaki sauce. Sarap din. Parang hirap nito. Huwag mong papipiliin, ha? White sauce pa rin, na may bacon and egg sunny side up. The sauce is good. Tatlo yung tinikman ko pero lahat sila panalo. Sisi, yung beef nila talagang malasa. Napakasarap, the best. Pagklase yung lasa. Hindi siya yung pangalang ordinaryo. Malasa, tsaka solid talaga. Good customer relationship, isa raw sa mga nakatulong kay Nico para mas tangkilikin ng tao. Hindi yung usual na magte-take ng order then go. Talaga makikipagkwentuhan ako, nakikipag-collaborate ako sa mga content creators. Dahil sa pagiging consistent ni Nico at hindi sumuko sa negosyo, masaya raw siya ngayon sa naibibigay ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Nakabili na rin si Nico ng iba pang gamit para sa kanyang hotdog sandwich business. Kapag may dumating na pagsubok sa negosyo at sinabayan pa ng mga personal na problema, kapit lang ng mahigpit at ituloy lang ang laban.